to extend our deepest sympathies, profound condolences to the bereaved family of Mr. Edmund Hill. So, our deepest sympathies to the family, to Michelle, to Maricel, Yes. to Lori, condolences on behalf of, on behalf of RPN9 and RPN, where Ed and I were together in the news account papers. So, of course, we are also privileged to have with us our AGM of Rural Operations. And the GM, our general AGM for Operations and also General Manager. And yung makikita na Rosario, yung makikita na Rosario po. Sabi na po sa Mr. Bob na Rosario po. Kanyang background course. Naging ito talaga presidente. Nag-president na chair of IDC Therapy. Mr. Bob. Kaya sabi nito natin na lang iba, hindi ko po alam kung meron siya na tinatawin ang kamiyan para ilalabas sa ngayon upang umawit sa president na hindi ko siya umawit. Wala po iba, kung di po yung mga napaka-patika na prominent executive po ng Canadian Airline and Nasa Patano. Sa Senior Vice President of the Corporate Media Affairs, Marcelo Vidal, we welcome you to this. So, ganun po. Can I refer to you? Would you like to take first, the first segment of page tribute to Mr. Edmund Hill, si Ma'am Edith Rosario, our former AGM for Operations and Social Services, our General Manager of Tamaulipas. Matagal na tayo ganun. Okay. Alright. What can I say about Edmund Hill? Wala ko masyadong masasabi dito dahil hindi na-involve sa any controversy. Walang issues. Wala lahat din napakatahimik. Wala akong masasabi dahil sobrang bait. Diba? Trabaho lang ng trabaho, sabihin mo, kailangan nito, bilisan mo. Ganun na, wala kang maririnig na, walang reklamo, ganyan. Kaya, pag tinignan mo siya talaga, ang tingin mo, mabait lang na tao talaga. Talagang lahat ng trabaho, gagawin niya. Pag inuhos mo, gagawin niya. Pag hindi mo inuhos, gagawin niya. Dahil po talagang ganun po siyang klaseng empleyado at ganun siyang klaseng tao. And so, sabi ano masasabi ko, wala. Hindi mo ako nagkaroon ng problema yan eh. When I became AGM, pati po ang news department, binigay na rin sa akin. So, dapat po, ako ay magpapala dahil hawak ko po ang entertainment, hawak ko din po ang news. Binigay sa akin eh, no? Before when I became AGM, pati news binigay na sa akin. So, syempre, kailangan ko ng cooperation ng lahat ng tao. Kasi mas showbiz po ako kaysa news person. Kaya po, I was expecting everyone to really cooperate with me. Kasama ko si Ed John. And I want to thank you, Ed, from the bottom of my heart, because she never gave me any problem. And sana lahat ng empleyado sa tulad mo. Dahil wala ko talagang masasabi. So, Ed, thank you. And take care of all of us. You are now our intercessor in heaven. So, please pray for all of us. Sige, yun lang po. At magandang gabi po sa inyong lahat. Thank you, Ma'am. Si Ed, tayo wala masasabi.
kahit na hindi na sa akin ginagawa Diego Utos. Also a dear friend, Mr. Renaki. Can we now have Ma'am Michelle Villalon to say a few words? Thank you. Thank you, Peter Dolly. First of all, my heartfelt and sincerest condolences to Mrs. Dolly Tranquilo. The Dolly, the pangalan po niyo yung mother ko. My condolences, of course, Michael is not yet here, and Michelle and myself, my sincerest condolences. It's so nice also to see the icons of the industry here. The Bob, the Rosario, and Edith. Okay, so to all of the friends and relatives within the clan of the Natil family, I do not know where to start. I set aside my busy schedule, and still I was late for Mass. But on the way, I decided that I will honor Ed Kill tonight. I would like to say that Ed Kill, or what we fondly call Tito Ed, or just Ed, was an epitome of gratitude, godliness. He was God-fearing, and a great character, a person of great character. Let's start with godliness. Alam niyo, Tita Lolit, si Ed Kill has a small Bible in his pocket. So before he starts, alam mo ba yun, Lodi? Ed Kill had a small Bible in his pocket, colored brown. Okay, so in the morning, he would read the Bible after his breakfast. Maybe it was a signal of ensuring that the news crew covering the whole day will be in safe hands, in God's safe support throughout the day. And coming from a family like my father is very Opus Dei, so he's highly religious, and we also observe the Holy Sacrament of the Mass every Sunday as a family. So when I look at Ed, it reminded me of my dad, and it made me admire him so much. And then number two, he's an epitome of gratitude. Okay, so Donnie and I can attest to this. We were not only newscasters, we were reporters. So we set out in our coverages starting 9 in the morning, and then we're back by 4. So we're subjected to the elements of nature. The sun, the rain, the floods, and different people from all walks of life. So tatahakin po ninyo ang araw, no? And when we come back, every time I come back from work, and back to the station, when Ed would see that I'm tired and emotional or stressed, he would always pat me in the back and say, "Ayan, take it easy. You did a good job today, so I'm excited to hear your stories. I'm excited to listen to your voiceover reports." So that would make me feel happy and proud of what I did that day, that there is someone who supports me and who's very mindful of what I'm going through. That is Ed. So he's an epitome of gratitude. And as Mama Edith mentioned a while ago, Ed was a person of good character. So he had no mean bone in his body. In fact, meron po kaming 6 days a week sa RPN9. Diba, Lodi? 6 days a week tayo. Diba? Oo. Isa lang day off namin, Sunday. So since at the time when I was chief of reporters, ano si Lodi, syempre, chief of reporters ko din, I was. And then after that, I also had the position. We have to be the symbols of the officers of the day on Saturday or Sunday. And then we have to rotate it among the senior reporters. So Ed was one of those who took that Sunday or Saturday duty with so much passion and so much willingness. So you do not feel bad because we had to rotate the officer of the day duty. So you're either assigned on Saturday or Sunday to ensure that the news is being manned 24/7. 7 days a week, 24/7.
one thing that I truly will not forget, the most dangerous college in my career in broadcasting. So I'm still looking at the camera, but I'm not so sure. Is our college in Ipil sa Bangka del Sur. So, April 1995, ang Ipil Town sa Bangka del Sur ay na-rate ng mga rebel forces. And then the next day, because I was assigned po sa police week and defense week, I was the one assigned to fly with Secretary Anunan to Ipil. And then it was very dangerous because we had to go to the mountains of Shokan Town after visiting Ipil. Wala pa problema yung Ipil eh. It was a visit to Shokan Town. We were hovering over the huge chopper. And then ang mga rebelde nag-fire po ng fire. Not to probably put the aircraft down, the huge chopper, but to really ensure that we will get out of the area. So, to make a long story short, the headline po kami the next day, and nakasulat dun sa headline, ina-anunsyo po na RPN News team, led by yours truly, my name was mentioned, narrowly escaped death. And yun yung parang sub-story. And then the main story, Secretary Anunan and company, with General Subrable and Ricardo Sardiento, narrowly escaped death. Parang ganun. At nagkaroon po ng problema sa family ko because my parents got upset. At sinabi po nila kay Mr. Frankie Abel, bakit ako inassign? Ang kababae ng tao. Diba? Wala kang mga men. There's so many female reporters. Why our daughter? So Ed, I was so stressed because I was at the receiving end of my parents' feeling of being upset, and then reporting the following day, Mr. Abel had to report to me na pinagalitan siya ng mami ko. Diba? Kasi babae tayo, diba? So very protective. So si Ed talked to me in the corner and he asked me, kasi ito yung kita kanina, sabi niya, what did you find purpose in your trip? Did you find purpose and meaning? If you found purpose and meaning in your visit, then the experience was worth it. So you have to fight for what you believe. So I said, maybe Ed, sabi ko, at that time, when you're young, you're infallible. You want to prove to the world that women are equal to men. You want to prove that what men can do, I can do. So I volunteered, even if they were all male. I was the only female reporter. Right? I was the only female reporter at the time. Volunteer ka nga. I volunteered, yes. Ayoko sa akin. Okay, but you know what? Looking back now, maybe I wouldn't have done it. But going back to Ed, he was so supportive. He was a moral support. And then lastly, I felt bad when Michelle, was it Michelle who texted me the other day? Opo. Yes, Michelle. When Michelle texted me the other day, I said, oh, I'm so sad. And I will be there. I will be there. It's so sad. And I shed some private tears. I told myself, I should have been there in his final birthday. It was his way of saying goodbye. So that is a sad point. Like the last time I saw him face to face was when I left RBN 9 in 2000 or 2001. And then during the pandemic, your dad was active on Facebook. And he checked on me once. Because I was announcing, we were all in our homes. I was announcing that Philippine Airlines will survive bankruptcy. Philippine Airlines will continue serving the Filipino people and the global travel community. I was announcing. Because we declared bankruptcy and then after that, it was a process. But we knew we would surmount it. And I was advising people who could not travel, what to do with their tickets, etc., etc. And your dad, texted me and he was telling me,
thank you for what you're doing. I'm proud of you and I'm here, I'm monitoring you. Nag-asawa ka na ba? Ganyan. So, and thank you very much for reaching out to me. I said, how nice of you to think of me. Sabi niya, yes, I'm just here and I'm praying for you. So, we really must celebrate Ed. This day is for Ed. I'm thinking of an outfit conservative. And yeah, seriously, so I hope to see more RP9 people today. Are we expecting more? I'm not sure. Okay. The 100. Okay, so Kevin gained, what should I say, an angel or a good, a good person, a good spirit. He's a man of the Lord, so he's a welcome addition in the house of the Lord. No more pain, and the legacy that he left behind is worth emulating. It was a life well lived. So Ed, if you are, I know you are here because in spirit, you are praying for us, you are smiling for us, and I'm sure you would like to hear it when I say, for RP News, this is Edna Hill, signing off in this earthly life, but he is off to greater heights, he is soaring to greater heights in the heavens above. Maraming salamat, Ed, till we meet again. Thank you. Incidentally, several of our followers, our board director, was a chief reporter, was a very popular and respected news anchor, Just like you, Channel 9. Well, because they appointed us board director, right? Board director of Channel RTN Channel 9. Pero naman Channel 9 people would like to share their experiences with it. Wala narating eh. Kasi wala narating. Bob, would you like to share something about it? The president and general manager of si Channel 9, dali ko na natin. Marap ka lang dito sa Magandang gabi po sa inyo lahat. My family. Alam mo niyo, this month, 50 years ago, I joined IBC. Actually, ang day ng aking appointment was April 5. Nasa saruman ko po ang IBC noon. So I was able to meet Ed when we transferred to Providence City. That was in 1978. Alam naman po rin ang buhay namin sa newsroom. Maraming controversies, incidents, ano namang nakakakilap. Pero alam niyo, sa tagal namin magkasama sa newsroom, totoo po yung The sinabi Bluetooth device is ready to pair. Sa tagal po na aming pagsasama sa newsroom, totoo po yung sinabi ng aking wife. Hindi po namin, wala po ako narinig na anything negative against Ed. In fact, yung few instances na kami ng opportunity to talk, basically about our work. Dahil ang newsroom po ng IBC nandun sa kabilang side, although adjacent to RPN. So kung may kailangan ng RPN, punta siya o kung may kailangan ng RPN.
sa RPM. Because si Ed po, mas madalas pa sa office. Although from time to time, lumalabas siya. And have a team news conference. So, yun lang po ang aking pwedeng i-share because hindi po naman kami masyadong nagkaroon ng opportunity to work together. But despite the fact na silang po yung saan pagsasama, hindi naman po maganda po yung aking naging experience kay Ed. And he was helpful as far as our work is concerned. At Ed, alam namin, meron na kami kasama sa isang prayer warning. We hope that you will always pray for us. Nandito po sa mundo, struggling, hoping to whatever we will see is happening. Maraming salamat. Thank you, Mr. Rob. Meron mo ba from Channel 9 or Channel 13? So you're together with Ed. I'm sorry. Si Henry na po. Come on down, Henry. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po ay si Henry Rosarito na kung saan po ipinanganak si Ed, ay doon din po ako ipinanganak sa Florida Blanca. Actually po, may pagka-relasyon din po kami na may mga kamag-anak po ako sa mother side na mga napili. Si Ed po ay nakasama ko from Broadcast Plaza to Broadcast City. Marami po sa aming mga kasama ang mga nawala na po. Ako po ay nasa RPN ABS Sports Department. Kami po ang unang nag-cover ng PBA sa loob ng The 5 Bluetooth taon. device is connected successfully. Nagbibiro ko si Ed. Si Ed po kasi sundutin niya ang mara niya. Hindi siya masyado siyang mabait na tao. Pagka kung ano man po kailangan din ng mga materials sa coverage sa mga ginagamit nila sa sports sa news, sa amin po The siya. Bluetooth device is ready to pair. Ang tanging masasabi ko lang po kay Ed ay 4 na po, 6 na taon ko po siyang hindi nakita. Ako po ay nariyahan sa Amerika ng 46 na taon. Itong huli po niyang nakita ko siya ay yung kaarawan niya na lagi po ako. Na isa rin po sa aming kasama na sa Amerika rin po naninirahan na si Steve Douglas ay nauna pa po pumanaw sa kanya. Kaya nabigla po ako nung makita ko sa Facebook na nawala si Steve. At ang nag-usap po kami, na po siya bumalik sa Amerika para magpa-check up at kunin yung mga medication niya. O, pag bumalik dito. Kasi dito na rin po siya mag-retiro. Ganun din po ang gagawin ko. Sa kasalukuyan po ay linalakot ko po yung pagkadual citizenship ko. At sa awa po ng Diyos, akala ko po ay madali na
sakarin yung mga papeles dahil dumating po ako rito ng Oktubre. Ngayong April ko lang po natapos yung paglalakad ko ng mga papeles ko. Kaya sa madaling salita po ay hinihintay ko na lang po na tawagan ang mga minister para sumpa po ulit. At dito na po ako maninirahan. At yun po kasi ang pili ng may bahay ko na kung sino po unang mawala sa amin ay umuwi ng Pilipinas at dito mag-retiro. 41 taon po kami magkasama ng asawa ko, wala po. May mga kapatid pa rin po ako nasa Amerika, pero ayaw ko rin po silang ma-store po at may sariling pamilya po sila. At least yung mga natira ko mga kapatid dito ay doon po ako tumutuloy kahit pa paano sabi ng asawa ko na at least makakatulong ka sa kanila. At malaki po na ako'y natutuwa. Ang laki po ng pinagbago ng Pilipinas. Marami po, mahirap na po magsalita sa katotohanan po. Sa tagal ko po sa Amerika, maraming mga Pilipino na talagang mayayabang po. Mayayabang po sila na sinasabi nila na ngayon maliit tawag nila sa akin, anong lagay dyan sa Pilipinas? Sabi ko, umuwi kayo para Pilipino. Sabi ko, hindi na mawawala yung mga tungkol sa politika, hindi na mawawala yan. Dahil nakatanim na po yan sa puno ng Pilipino. Hindi na po mawawala yan. Kaya sabi ko sa kanila, kung kahit pa paano, umuwi kayo, makita nyo. Kaya ako po, kung ako po'y mawawala na, ito na po sa Pilipinas. Maraming salamat po. Thank you very much. Thank you very much, Henry. Maraming Pilipino dapat umuwi para hindi na sana parang makakayan. Dapat umuwi sila para enjoy nila ang pagiging Pilipino nila. Ako gusto ko ulit sa bayan na wala namang kaya sa kanila. Sa totoo lang nila. Our guest, so talagang ni Ed, diba? So our delivery retired as a supervisor. So sabi ko namin sa Citizen Public Affairs is the one in charge of the photograph requirements ng Citizen Public Affairs. So kayo nila si Ed Deal. So can I introduce Mr. Lito Villamarin. Isang oras lang ha. Magandang gabi po. Kadalasan ng pag nagsasalita ka sa harap ng tao, ang lahat ay malungkot, pero kailangan nating bigyan ng konting saya yung mga sasabihin natin. Hindi lang yung mga, kasi kami naman sa channel na sa PIAN, sa KBS, walang malungkot na mga sandali pinagsasabi. Actually, sa totoo lang po, nag-abot kami ni Ed ng Hill sa KBS Pasay pa. So, sa news department na po siya. Ako sa photo lang. Pero naging close kami nung malipat kami sa ABS-CBN building. Ang kasunod ng KBS. Ang isang hindi ko makakalimutan pangyayari sa buhay na kasama kami paring Ed. Yung paring ko nga pala si paring Ed, ninong siya ng aking anak na isang anak na akin. Sa kantin, magkasama kami kumakain doon sa ABS-CBN, Ilalim. Matapos, palibasa ako naging probinsya at pamilyang salo-salo pagka magkasama sa pagkain. Sanay kami na yung pagkain mo, sabaw. Kasi, hindi ko maalaman kung libre yan sa kung anong araw doon sa kantin na. Ngayon, kumakain kami. Tapos, hindi ako nakakuha ng sabaw.
kumuha si Ed meron. Kung kumakain na kami, nung kumakain na siya, hindi ko alam na ano pala siya, sa seminaryo, nagka-seminaryo yata sa parang ay yung training, parang napakalinis nila, saka parang kanya-kanya. So yung sa pagkain sa kantin, nung wala akong sabaw, kukuha ko ng sabaw, matagal ko lang nalaman na hindi pala siya gano'n, na hindi pala siya komportable na merong dudot sa sabaw na kanya. So, binigyan na niya sa akin, sige Tolid, sa'yo na lang. Subukan mo na eh. So, palibasa, wala sa akin yun kasi sa amin sa probinsya. Service food. Pwede nga lang so, walang service po. Tapos, pero hindi ko lang malaman kung ilang taon ko na nagkukwentuhan kami. Parang sa sambahayan magkasama kami sa sambahayan. Hindi na parang Roger, nga pala, kaibigan ko, pare, Roger Angeles, ay yung wife niya. Magkasama kami sa sambahayan, condominium. Si Ed Nangkil ang naging kasangkapan para makakuha ko ng unit sa sambahayan condominium. Dahil yung sambahayan condominium ay parang social housing para sa mga hindi lang sa low income, hindi lang sa middle income, kundi sa low income talaga, mga vendors, pero hindi nila rin kayang magbayad. Kaya ang nangyari, parang naimbitahan si na paring Ed sa news para i-cover yung pag-offer sa mga middle income. Kaya nung dumating siya sa pagkatapos doon sa Broadcast City na yata tayo noon eh. Tapos yung sa Broadcast City, di ba, yung bakal. Nakaupo kami doon mga nakatambay. Biglang dumating si na paring Ed, ng cruiser, sabi niya, Maris, kumuha tayo ng unit o sa sambahayan. Saan yun? Sa Mandaluyong. Kaya nagkasama kami sa sambahayan condominium. Na okay din naman. Kaya, saan pa ko napunta? Yung pagkain. Balik tayo sa sabaw. Napakatagal ng panahon. Can you explain this about? Ano yun? Ayaw nature. Ayaw niya may ka-share. Ayaw niya may ka-share. Ayaw niya may ka-share. Pero service school lang naman yun eh. Wala service school. Wala, yung gamit ng kasi di ba naka-tray. Bayad na ba yun? Pasensya na, medyo... So kakainin niyo yung sabaw, tapos pabasan nyo, tapos change mo, gano'n. No, sa probinsya, gano'n. Pero... Kaya lang pag sinawsaw. Ayaw, no? Eh, Gano'n. kinuha ka, malinis man yung spoon, tapos ibababa mo natin. Wala kasi service. Wala gano'n. Ang hindi na yan, Yung gamit, nasanay kasi ako na yung... Kunyari, ikaw. Tayo dalawa. Yung sabaw, sumalo ka ng sabaw, ng kutsara mo, sasalo ka ko ng sabaw ng kutsara ko. So yun, hindi ko alam na ayaw pala ni Ed ng gano'n. Kaya, pero hindi ko, basta nga, mga taon na yung bilang, kaya pero gusto nyo nagkakwento kasi kami. mas masarap yung dalawa yan. Nagkakwento kami na seminar ng sambahayan. Sabi niya, sinabi niya na hindi ako sasaya yung yung kumuha ako doon sa pagkain ng iba. Sabi niya, He said he's super leader. sabi ko sa kanya, kaya mo nakakaroon doon sa channel na yung sabaw binigay mo na sa akin. Oo, kaya nga. So, ng taon, bago ko nalaman yun. So he has his own sabaw. Kukuha siya ng sarili niyang sabaw. Oo, dapat. So shot.
So, yun. After so many years, ako lang na-realize. Ilang taon bago mo na-realize? Matandaan eh. Basta nasa sambahayan na kami. Tagal tayo sa broadcast. Sa ABS-CBN. Sige. Lasa pa lang. So, yung ano ko yun, nasa broadcast city na tayo ng mali. Pagkatapos, ang isa pang nakakatawang pangyayari sa amin, kami na ni Paring Roger, nag-ano kami kasi, member kami ng camera club. Hindi yung camera club natin sa Broadcast City na network ay, meron kaming Shutterbox Camera Club. Tapos, lalabas kami, magpipicture kami ng night photography. Ni Ed, saka niya si Paring Roger. So, meron siyang kotse na hindi Mini Cooper eh. Parang gustong yung Mini Cooper nung araw. Toyota Corolla. Pero yung kanya, yung parang van. Yung van ng ano niya. Yung van yung kanya, yung mahaba. Gusto ko sana yung Mini na talagang yung authentic na ano na collector's item na ngayon. Yung ngayon, tapos siya nagdadrive. Tapos pumunta kami sa Circle. Pero before the Circle, nag-shoot akong mag-isa naman sa Ninoy Aquino Park. Di naglakad-lakad ako sa Circle. Tapos, doon sa may tower, sa may monumento. Doon ako tumaan, araw. Tapos, nagsushoot ako ng ano, kasi habi na rin yung photography sa amin, member namin ng camera ko. Naghanap kami ng mga subject na makasakaling maisali sa contest. Kaya yung talagang target namin nung gabi, night photography. Doon sa parang magpapaskwata doon, so may mga subibo, may mga, basta maraming ilaw. Tapos, pagkatapos, dahil yung dahil doon nga, nanggaling nga, doon nga ako nagdaan noon, nung papunta doon sa university na, para mag-shoot. So nung gabi, nagkalayaan kami, from Sambayan, nag-drive, si Ed ang driver, sabi niya, punta tayo sa Circle. Pagkatapos, pumasok kami ng Circle. Ngayon, nung uuwi na kami, hindi ko nga nakalaala na yung parang dinaanan ko hakdan, madilim. Di tapos, nagdadrive na gano'n, siya pa rin na daan, sabi ko kay Maricel. Siya naman, tuloy-tuloy, biglang, pag diyan kaliwa, biglang madilim, jug. Parang ka rin hindi mo. Grabe. Hindi ka hospital. Hindi naman, awan ng Diyos. Narinig pa namin yung tawanan ng mga namamasyal doon sa Circle. Pagkatapos, pagdating namin, nagtakbo pa namin, iba pa namin, nakarating kami ng Kamuning. Tignan ko meaning, hindi naman, wala masyadong tao. Tapos, sa Kamuning, huminto na ayaw na umangga. Kami di maling Roger na nagtutulak. Di maling yun ang nagdadrive. Tapos, check. Si Maring Roger ang ano sa mami. Biglang, nalaman namin, wala pa naubusan na pala. May problema yun. Oo nga. Well, yun ang experience namin na nagtatrabaho sa broadcast. Ano ko ba? 1 hour lang daw. 1 hour lang daw. 1 hour lang ba? 1 hour ba? 5 minutes. Pag lumampas may mute. Okay. Pero dito, Wala. hanggang sa mga tayo, hindi niya talaga pwede sa mga tao sa kanya kahit ang Yes. Pati ikaw, di ka pwede sumausok sa sabon. Sorry, Ed.
Kahit yung Hindi na napakisa lips. Eh gusto ko mag-isa lips. Sinakiyak ko siya. Kaya, nilalawan yung sa lawan. Ayun. Kaya pala si Ed would stay in the photo lab. yeah. As copy. At the same time, kasi di ba yung seconds natin? Nasopas din sa photo lang. Sa ano na yun? Wala. Doon sa ano, hindi ko na matandaan na nagka-huli kami sa, o parang, siguro, kahit hindi niya sinabi sa akin, baka na-pick up ko na rin ah. So yung pictures nila, yung process of photo lab, that's for news. Yeah, And public everything. affairs. News, public affairs, saka sa merchandising. Tapos sinasave mo sa Ginawa kong misplaces studio sa Ilog. Wala akong alam. Yung portrait. Di ba kung portrait ko? Kayo ni ano, si Ed, kayo ni ang kasikati. Display kayo sa studio pa. Nag-resign ako sa Channel 9 eh. Hindi ako kasi ginawa akong cameraman. Saan yung sinasave yung pictures? Yung pictures na tinake ko sa camera. Hindi ko gusto yung... Wala pa yun. Negative. 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 Tsaka transparent. Hindi inabot ko ba yung gusto? So, kaya ako nawala sa channel na nag-resign ako tayo. Sa promotion. Basta nag-umpisa na magkaroon ng mga naging high-tech na yung ano. Nag-umpisa na yun. So, Dili na camera man. Dili nga yun. high-tech. Ginawa akong cameraman eh. Mas gusto kong photography kaysa photographer na talaga ako. Wala yung photo lab. Noon, ito para sa aking kwento ko na lang ito siguro sa sarili ko. Kung naman 20 minutes na lang ako. Hindi ko alam noon kung bakit ang may mga tao na may mga trabaho na pero narinig ko sa nag-resign ako ng trabaho, ayaw ko ng trabaho ko. Tataka ako, bakit gano'n? May trabaho na sila, bakit ayaw nila ng trabaho yung nag-resign? Kung ginawa akong cameraman, doon ko nalaman na kaya pala gano'n. Alam niyo ba yung commercial ng ng Sharp? Yung naghahasa ng, kung natatandaan nyo, pare-parehas naman tayong Tagal na nun. Sharp na talaga yung naghahasa sa yung grinder. Pagtawag ng news na, takbuhan kami sa studio, di ba? Pagkatapos, para akong hindi ko lang masusuka akong nahihilo sa pakiramdam ko kasi araw-araw na lang yun sa alas bago mag-galas ng news. Yun ang naririnig mo na pumapasok sa utak mo. Kasi hindi ko na yung kung bakit ayaw mo yung trabaho. Kaya pala may maayaw yung trabaho kasi yung mga ganun. You were doing the task sharp. Yun yung nag-aasa talaga ng kutsilyo. Di ba yung mga lumalakad sa kalye? Asa. So, pinipidal nila yun, tapos Ginagawa ko niyo. yun lang sa commercial doon. Yung nalalabas doon. May kuha pa rin tayo na kung nakita mo yung kung nasa news. Ano na yun? Resign na ako nung nagpakuha ko sa newsroom kasi wala akong souvenir. Nag-drawing na lang kami na tumayo na lang ako nakakamera na ako. Kasi ano na ako eh, 1 month, naka 6 months naman yata ako, nag-training. Pero ang gusto po ninyo talaga, photography. Kasi sa 16 years old pa lang ako, photographer na ako. Sa darkroom ako lumaki. Sa Mindoro. Tinuruan ako ng uncle ko. Kaya, para sa akin, yung chemical ng parang feeling ko, yung chemical ng photography, yun ang dumadalo sa dahil sa 60s. Yes, you would dip the... Yeah, yung negative. The negatives. Tapos, picture. And then the cameraman would take video of that. Di ba?
Iba yung dito. Sa amin, skills. Skills. Pero yung lang Pero kung mga ano no, slide no, lumayo yung sinagamit sa ano, diba? Yung dumaan. Yes. Sa studio, walang portable. yung picture mo, pag enlarge na. Tapos yung Pwedeng ganun, o pwedeng sa slide dumaan. Tatahan sa telecine. Pero yung karamihan mga prints, ginagamit sa printat, mga pang-promo natin sa programa, galing mo. Yung mga picture nyo, lalagay doon sa dyaryo. Ito ang reporter or yung sa news, yun na nga yun. Okay, so, Very good photographer. Yeah, he's a very good. Very good. Photographer, yung wedding namin 46 years ago. Yes, and it's still very good for your quality. Wow. sorry. Photographer ka raw. Wedding na. Wedding na. Remember, 1940. Felix is 76 years ago, 40 years ago, 1940. sister of Galina. Yeah, There's the sister. She's in Galina. thank you. And very good na last convoy, binaha kami ng 6 feet, pero na-save ko yung wedding ng Kaya kumukulong ako sa ate ko, siya kasi maninilip. Tawag sa dito, maninilip. Kasi, maninilip. Kaya gabi yung ano nila, no? Yung kasi maninilip, ako nag-coin sa channel sa Philippine Normal College. Ano kasi ako sa Philippine Normal College? PNC ngayon. Ngayon, nung panahon na yun, si Villegas ang mayor, siya nagtatranslate ng mga Tagalog sa Lungkuet, sa Paupaw, sa Sigpad ng Kusak, Rapik. Ano yun? Ang translation niya nung sa Libabaw, aeroplano. Pero yung Sigpad sa Kusak, Mulapik na yun, yung racket, Sigpad ng Kusak, Mulapik. Tapos, sabi ko, dahil sa walang Tagalog sa photographer, sabi ko, maninilip na lang. Kaya yung buong year ko sa Philippine Normal College, kinupuan ko yung sarili ko, ako maninilip. Kaya lang itong bandang ulit, sorry mahaba yun. Nung bandang ulit, na umuwi ako sa Mindoro, pag Mindoro ako sa Landbank, may nakalagay doon, ingat sa maninilip. Oh my God. Nagiging ka. Parang kaya hindi ko na sinabi ngayon na maninilip. Gawa nga lang. Gawa lang ko na kaya nagkaroon ka sa laban. Thank you very much. So Rico Villamahin. So I'm going to hear how Lieutenant Gil and Rico got together. So unforgettable memories. So kaya nangyari. Anyway, thank you also to Sir Henry for sharing experiences with it. Pero wala ba? Si Becca Cabrera, kasama namin ito sa Channel 2K. Would you like to try and provide us some exciting and about it? Sabi ko kay Dolby, hindi naman ako taga-news, taga-entertainment ako. Pero si Ed, kasi sa Broadcast City, sa KBS,
para kami isang pamilya eh. Kaya kahit na kung anong department ka, irrelevant yun. And Ed is one of them na kahit paano, kahit taga-news siya, ako taga-entertainment, at nagkikita lang kami, very casually lang. He is one of those na somehow natatandaan ko. Kaya kahit nung celebration ng birthday niya, gusto ko talagang pumunta doon. Kaya nagka-Quezon City ako. Tapos tayo, no? Senior na tayo ngayon eh. So, medyo malabo na yon. Kaya, nung nalaman ko na medyo nakabilang buhay na siya, at nalaman ko na dito gagawin na nakabilang ibayo ko lang, so sabi ko kahit paano magkakaroon ako ng pagkakataon na kung ano man ang maibibigay ko sa kanyang remembrance ng aming casual meeting doon sa Broadcast City, masasabi ko na ngayon. Kumbaga sa sinabi nga nila kanina, siya ay isang simpleng tao lang, pero mapapansin mo. Siya ay isang, kumbaga sabi nga nila ilaw sa news department. Maliit siya pero mabibigyan mo ng matatandaan mo sa career mo sa Broadcast City. Kasi somehow I think mga 1970s up to 86 nandun ako sa Broadcast City. So somehow sa Broadcast City na kami nagkikita at yung mga moment na yon, kung ano man yung senior nila, yun na-experience ko rin sa kanya. And I'm happy na kahit paano na na-meet ko yung pamilya at pagdasal ako sa kanya at kung ano man yung magagawa ko pa sa mga moments na nabigyan kami pa magkakataon para makasalamuha sa buhay na ito. I'm happy to share with the family na isa siya sa magandang experience ko sa Broadcast City. Siya ay isang magaling na, siguro ama, at magaling din kasama sa trabaho. Thank you po. Thank you, Ms. Becca. Ano po ba? Ano po ang dumating? Wala na dumating. Mga kaibigan, gusto mo share? Si Roger. Mr. Roger, last name. Agnes. Salamat po sa inyo lahat. I would like to thank President at nakilala ko, naging kaibigan si Paring Angel. Kasi po, nakita ko siyang isang mabuting tao. There are times na pag mayroong mga problema na hindi tama, sinasabi sa akin, ang ina-analyze namin yung problema. Kasi sa amin yung pula, sa media namin, naging director ako siya ng Homeowners Association namin. At nag-create kami ng grupo yung sa Education Committee para i-educate yung mga tao na hindi pa alam mga policies para magandang na magandang resulta ang samahan at sa pag-improve ng aming komunidad. Kaya ginawa po namin through it, nagtayo kami ng Samakayan Balita yung newsletter po sa aming komunidad. Na kung saan siya po editor, so hindi po photographer, yung white po na assistant editor niya at iba pa. Nagtayo po ng mga teenager ng mga babae, lalaki, turo sa pagsulat. Doon, nilagay namin yung mga problema at yung mga accomplishment namin. And you also feature yung mga model homeowner of the year para mag-motivate po ang mga buting nangyayarahan. Another thing, meron pong karasabi ako sa kanya na yung wife po natin nagpalayo siya ng labor case. Laban po sa isang kilalang tao na may-employee siya. Nanalo po ang wife po. The problem yung pong share, ayaw po implement yung execution of.
Ang kinausap ko kasama ko sa sheriff ng employer, sabi wala raw siya pera. Ang ginawa ko po, through sa tulong ng mga ibang kaibigan, nalaman ko yung may-ari, meron siyang pera sa kanyang bangko. So, kumuha ko kami ng order sa NLRC. I-issue sa bangko at bayaran. Nangyari po yun. There's one time pa rin nung sa nilahal ko, kasi meron rin nagbibigay. Meron isang yung spokesperson doon, yung parang ubal. Ayun yun, tinawagan niya yun. Sinabi yung kaso ng wife ko, and then tinawagan niya ng radio, seryo, yung mga decision. And then yun, tuloy mo, nagtagumpay. Kasi kaya yung sharing sabi sa akin, is about the retire. Kung baka makikita daw siya ng employer, dahil government, pinatungkol sa gobyerno, para mga kanyang pension sa GSIS. Sabi ko, kung yun ang reklamo, magkakaproblema rin. Kaya, tinawagan yung sheriff. Sabi sa akin yung sheriff, yung parang sinabi, kung paano mo. Sige, yung sinabi yung problema mo. Sabi ko na, kung hindi pala nga, meron ka ng taong buting loob, hindi kami magtatagumpay sa aming hangarin, meron ng justisya. Dahil dito po ay thank him at since then naging nakasuhan dahil sa aming photography club ni Paring Lito at Jamiet. Ayun siguro sa istasyon po ninyo doon, nanonood kami ng mga palabas doon, Vilma, nila Laura, hanggang isang camera hindi yung camera niya, nilipat mo. Si Kim ba yun? Kim? O yung camera, nakita ko rin mga dati doon sa discuss ko ngayon. Mga pasalo sa laboratory. Si Lito po ang teacher ko sa photography. Siya ang nagtuturo sa akin. Kami tatlo ang palaging every nagkakaroon kahit kami po ang buhok at makabawasan ang buhok. Ilawan po, maraming salamat sa inyo. Thank you. Hello. Can we just, before we close, we'll just say this, a big prayer for the family, okay then, for the family. This is not about religion, so when we pray, we just come before the presence of God. This is not about religion. Ako puro na Diyos sa akin, wala sa Bible prayer. And things that we should really do regularly, is praise unceasingly. We pray unceasingly, regularly. So we're not to rejoice. We rejoice always. We rejoice always, whether in morning or otherwise. And to whom give thanks in everything. Yeah, give thanks in everything. So let's say this prayer. So you are face to face with the reality of God. When you go to this kind of occasion, we should, di ba naman sa inyo na yung generation natin, especially mga 50s and above, are really more aware of the reality, not of death, Siyempre, physically, it is really passing on to the other side, which is death. Pero it's really the reality of eternity, di ba? Yes, the reality of eternity, kung parang beacons, or is a reminder to us, kaya nakalagay na sa Bible sa Ecclesiastes 7:2, Ecclesiastes 7:2, pag-ilan mo kayo doon, it is better now to enter a house of mourning than a house of feasting. Kasi nga death now is a destiny of every man, and every man should take it to heart. Alam ba natin yan, karaniwan na ang namatay, marami na talagang namatay, marami na ngayon, bata na namatay. Kesa sa atin, yung nauna na mga bata, yung mga very tragic development of tragic development for the past few years, especially this year, and in the news, from January to March this year, there were 111 suicides, mostly of the young generation, compared to 33 suicide of the same period last year. Kaya yung pagkamatay ng tao, wala nang
tinitingnan ng edad, di ba? Wala nang tinitingnan ng edad, wala nang tinitingnan ng racial or religious or social boundaries. So, listen. So we talk about the passing of Eddie, but aren't we reminded of the resurrection? Aren't we reminded of resurrection? Ganun ang kabilang buhay. Di ba? Okay lang? Ganun ang kabilang buhay. Kaya dapat natin pagkantaan. Dapat nakikita tayo sa kabilang buhay, lalo ng mga mahal natin sa buhay. Di ba?